I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, people, and hello, universe. It's me again. Shoutout sa inyo, mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong another uploads video. Alam po natin, mga kababayan, maraming netizen at mga political analysts na iba at ibang politician, kung bakit nga raw wala man lang kibo ito si Sara Duterte sa kabila po ng pangharas ng China Bisil, no? Diyan sa Ayungin Shoal, sa mga resupply boat natin. Itong nakarang araw nakita nyo naman ang matinding pangyayari, nasugatan yung 3 PCG natin at nasira yung resupply boat, no, dahil sa pag-water cannon nitong China Bisil. So kahit si Katunying, ito kortesya ni Antonio Taberna, no, napuna niya ito si Sara Duterte. Alam niyo, mga kababayan, we are all Filipino. We should protect our sovereignty, di ba? Of course, ang ating bansang Pilipinas. Kasi Pilipino po tayo. Tayo, ordinaryong mga Pilipino, dapat may concern tayo. Kasi sa atin po yan, sakop natin. Kung nakikita nyo, ang mapa ng China, ang layo, di ba? Pero guys, alam nyo naman po, kung anong dahilan, kung bakit sila nangaharas, hindi na po kayo nagtaka. Kasi sabi nga, ni dating Supreme Court Justice, Carpio, na isiniuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. So, hindi na kayo magtaka. Hindi na kayo magtataka kung bakit. Dahil dyan sa secret deal na talagang ibinunyag ni Atty. Puki, siya mismo nilaglag niya ang kanyang boss. Di ba? Kaya magpasalamat tayo kay Atty. Puki. Di ba? Siniwalat niya. Yan, matabil kasi yung dila niya. Ito po lang yung nakita kong attorney na Marites. Ito si Atty. Puki. Di ba? Ayan sa kakadaldalan niya, hindi niya na kontrol. Ayun, naisiwalat. Alam nyo, ang kapangyarihan ng Diyos, kahit sino ka pa man, kahit anong klaseng tago mo ang mga ginagawa mong hindi maganda. Sabi ko nga, walang usok na hindi uusok. Pag ang Diyos ay kumilos, mabibigla ka na lang. Bubuksan niya yung bunganga mo at talagang ilalabas niya yung talagang dapat ilabas na katago-tago mo. Pero ikaw nga walang sikreto na hindi nabubunyag. Kaya nga magpasalamat tayo kay Atty. Puki, mga kababayan. Nilaglag niya, So, yun ang kadahilanan, di ba? Dahil dyan sa secret deal na yan. So, dahil dito, ay napuna din ni Antonio Taberna si Sara Duterte. Kasi guys, Pilipino siya. Vice President siya. Dapat kinukundina niya. Ipagtatanggol niya. Yung ating mga sundalo, pumunta nga doon sa sundalong may sakit bakit itong mga sundalo nito na nasaktan? Wala man lang siyang concern. Maraming nakapuna sa kanya. And sabi naman iba, it's very obviously, she is pro-China. Well, alam po natin yan kasi best friend nga ng papa niya. At isa pa, mga kababayan, yung isa sa mga university ng Beijing, China, pangalan po ng lola niya. Magtataka pa kayo? Hindi, siyempre. So, dahil sa pangyayari, guys, nakita nyo naman siguro yung pinos ni Pulong Duterte. Diba? Hindi na daw kailangan na magsalita ni Garotay tungkol dito sa pangharas ng China. Saan kayo makakita, mga kababayan? Buti pang ibang bansa kinakampihan kaysa sariling bansa. Di ba? Ganon din si Atty. Puki. Mas pinapanigan niya ang China kaysa sarili niyang bansa. Bakit? Kasi nga sabi niya, di ba? Ang Pilipinas ang nag-provoke, hindi po ang China. Sa kayo makikita. Ang lahat na nangyayari dito sa pangharas ng China Bisil, isinisisi nila kay Pangulong Marcos Jr. Pakatandaan nyo, mga kababayan, ito ang isa na naman na black propaganda nila. Itong gagamitin nila yan
para isisi kay Pangulong Marcos Jr. Magiging aware kayo dyan, mga kababayan. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala dito sa black propaganda na mga kanpo ng diliman. Isa lang ang intensyon nila. Gusto lang nila talaga mapaupo ito si Garutay. Para nang sa ganun, pag nakaupo yan, wala nang issue-issue, matatakpan, mapapaboran. Balik na naman tayo sa dati. 'Di ba? Baka mamaya pag nakaupo sa Malacanang, pagising natin, probinsya na tayo ng Chikwa. Wala na. Kaya wag natin hayaan na mananaig ang kadiliman. Kailangan sa lahat ng Marcos loyalist vloggers, i-debunk natin yang mga fake news, yung mga anti-Marcos na vloggers ni Pintanel. Ang galing-galing nila gumawa ng fake news. Guys, magiging aware kayo. So dahil dyan, ito, panoorin nyo yung, pakinggan nyo, itong sinabi ni Katunying. Nabasa ko na lang naman ngayong umaga na naman pala, itong mga Chinese, binomba po ang ating binomba na naman ng tubig ng water cannon ng China Coast Guard ang supply vessel ng ating bansa dyan po sa Ayungin Shoal. At ito daw po lumikha ng malaking danyos sa ating pong bangka o yung sasakyang pandagat. Sa pahayag po ng Armed Forces, nangyari daw po ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa atin pong supply vessel Unay sa May 4 na patungo po sa Ayungin Shoal ng bandang alas 6:08 ng umaga, kanina lang. Ito pong China Coast Guard vessel number BN 21551. Ito po ang nambomba ng tubig sa atin pong resupply mission. Matindi talaga tong China Coast Guard Habang sinasabi nila na cool ka lang, tapos gusto nila daw tayo mag-usap. Mahirap kausap talaga tong mga taon to no? Talagang ginipit po nila yung ating vapor, itong Chinese vessel, ay nagsagawa daw po ng reverse blocking maneuver bandang alas 7:09 at muntik nang magkabanggaan. At around 7:59, mag-alas 8 na umaga, doon na daw po binanata ng China Coast Guard ang Unay sa May 4 at wala, hindi naman tayo maghihiganti dyan Dalawang Chinese Coast Guard vessel po ang nambomba po sa atin. Kaya po kahit na may tama na tayo, tuloy-tuloy daw po ang pambobomba ng tubig. Ito pong BRP Cabra ay naka-maneuver at kahit paano, kumbaga nakaresponde doon sa kagagawa na ito ng China Coast Guard. Yung 6 tauhan ng Philippine Navy na nandun po sa Unaysa ay inilipat mula doon sa nasira po yung Unaysa May at saka tinransfer po sila sa BRP Sierra Madre. At dahil nga po sa matinding damage, sinabi po ng Armed Forces na hindi na daw po makapagpapatuloy sa paglalakbay itong Unay sa May 4. Pangalawang beses na po ito na ginawa ito ng China Coast Guard, mga kababayan. Nung una, March 5, nandun pa po yung isang top official ng Armed Forces at may mga sugatan pa tayong mga tauhan. Hindi natin malaman ano ba ginagawang ito ng China. Habang sinasabi nila na, mag-usap tayo, Pilipinas, huwag kang magpadikta sa Amerika. Huwag mo kami, di ba? Hindi. Ano itong ginagawa ng China na to? Ano po ang ginagawa nila? Ano po, mga kababayan? Sabi nitong si Morog Mamalakat says, Katunying, bakit di maglaban ng lumaban ang Coast Guard natin para ganun ang lumaban sila, nakakahiya. Hindi niyo po na siguro naintindihan yung psychological warfare. Imagine po,
kung gumanti po, kaya naman gumanti, ba't ba hindi? Meron din naman tayong pangkanya ng tubig eh. Bakit ba? Merong responding nga na barko ng Pilipinas eh, di ba? Pero ang tanong, yung ba ang tamang paraan? Yung ba ang tamang paraan? Mukhang sa ngayon po ay hindi tumatalab yung pong pakikiusap, yung bang diplomatic na pamamaraan, hindi tumatalab. At pati na rin po yung ito po transparency offensive ang ginagawa ng Pilipinas para po malaman ng buong mundo ang ginagawa ng China. Pero apparently, ang China po ay tuloy-tuloy sa kanila pong pag-aggression. At may mga nagsasabi po na nakakaintindi sa geopolitics na bagamat nakikipag-usap sa international leaders ang China at sinasabi nilang hindi kami gagawa ng ganyan, kami po, ang China ay gustong magkaroon ng peace and stability sa West Philippine Sea o sa South China Sea for that matter. Pero meron po silang anggulo na tinitingnan ng ilang pong mga geopolitics expert at sinasabi na mukhang ang audience ng Chinese leadership ni President Xi Jinping ay hindi po ang world arena o international arena o community, kundi ang sarili nilang mamamayan. Meron pong sariling internal issues ang China, may sariling politika po ang China, kaya po ang gusto nilang payapain ay ang kanilang mga mamamayan para sabihin, inilalaban natin ang South China Sea. So, hindi po natin maarok agad yun, pero ang arokin natin, mga kababayan, ay yung kahit pa paano meron tayong pake. Ano po? Baka meron tayong pake. Ano po yung meron tayong pake? Ito po si Commodore Tariela, ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea, mga kababayan, ay naglabas po ng statement at hinahamon po niya ang mga opisyal ng gobyerno. Ulitin natin, ang mga opisyal ng gobyerno na nananahimik sa issue ng West Philippine Sea at pambubuli ng China na magsalita na. Sapagkat na hindi daw po pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan, kahit na pwede namang magsalita tungkol po sa isyong ito, lalo na yung mga national political leaders natin, kaduda-duda ang kanilang katapatan. Ako, naiintindihan ko pa yung mga wala naman talagang kinalaman dito eh. Pero, on one hand, pwedeng manahimik dahil hindi naman niya linya yun. Pero on the other hand, kung pwede namang magsalita, nagsasalita nga sa maraming mga bagay na may kinalaman sa defense and security, etc. Tapos dito sa issue ito na may ang usapin na po tungkol po sa ating soberenya, hindi pa rin nagsasalita, mukhang dun sa aspetong yun ay may base ang pinapahayag po ni Commodore Tariela. Tama. Kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang pinatutungkulan ni Commodore Tariela mga senador lang o mga congressman lang o mga simpleng heads of government agencies lang? Hindi. Ako naniniwala ako, ayaw lang yung diretsuhin dahil tinanong ko po siya na ang tinutukoy ni Commodore Tariela dito si Vice President Sara Duterte. Tama. Sapagkat ang dami na pong sinasabi ni VP Sara, especially ang may kinalaman sa ating internal security, at natutuwa nga tayo sa kanya. Naalala niyo po, sa Maguindanao, meron pong 4 na sundalo na inambush ng BIFF. Kinabukasan lang, nandun na sa burol si VP Sara. Ano ibig sabihin nun? She cares for our armed forces. She cares for our for the issue regarding defense and security. She cares about internal security. But the question is, does she care about external security of the country? Yun po yung magandang sagutin din ni VP Sara ngayon, ano? She doesn't care. Po, ang tanong po namin, sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, kailangan pang magsalita ni VP Sara dito? Siyempre. Kailangan pa ba niyang
kondinahin ang China dito? Yes. Kailangan ba niyang sabihin na ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong sundalo na naglalayag po sa West Philippine Sea? Yes. Na napakalapit po sa mainland ng Pilipinas? Yes, dapat lang. Kaso hindi Kayo na po ang makapagsasabi nun. Pero sa ganaakin po, kung ako tatanungin nyo, if she can speak on matters of national security, katulad nga po nung binabanggit ko sa inyo, tungkol sa ROTC, national security issue yun para sa akin Kasi paghahanda sa ating mga kabataan yun kung ano, for any eventuality. Tingin ko, wala rin namang masama, bagamat hindi natin dinidemand na magsalita si VP Sara, pero sa akin tingin, hindi rin naman masama kung siya po yung magsasalita nakatulad po ng tono ng pagsasalita ng mga leader ng ating bansa na ipinagtatanggol po ang soberenya ng Pilipinas. That's correct. Yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Ito yung sinabi ni Pulonges, yung kapatid niya, pinagtanggol niya talaga yan si Saramao. At siyempre guys, sinupla din ni sino to? Si Akla. Sinabi ko na ito. Pero pakita ko ulit sa inyo, no? Ito. So, yun guys, kung nakikita nyo dito, nako, sinupla ni Akla, Alam nyo naman ito, si Akla, mga kababayan, anti-Marcos na ito. Anti-Marcos talaga ito. No? Hindi mo maalis yan dahil anti-Marcos yan. Pero, pagdating sa soberenya ng bansa, itong mga makakaliwang grupo, may pakialam, mga kababayan. Inis ako dito kay Raul Manuel. Dahil sa mga pambabanat niya nga kay Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, mga kababayan, may point si Akla dito. Bakit? Ito po ang sinasabi niya. Sabi ng Pilipinas, binara ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pagnanggol ni Davao 1st District Pulong Duterte sa kapatid na si Vice Presidente Vice President Sara Duterte na nanatiling walang reaksyon o komento sa ginagawang pambubuli ng China, Philippines sa Western Philippine Sea. Sinabing paano nagagawang depensahan ng Vice Presidente ang isang alleged child sex trafficker na si Apollo Gibilyor pero hindi magawang ipagtanggol ang teritoryo at soberenya ng Pilipinas. May punto po siya dito, si Akla, mga kababayan. Okay yan si Akla dito. Sabi ko nga, kahit makakaliwang grupo mga yan, pero pagdating sa soberenya ng Pilipinas, may pakialam ang mga yan. So sabi po dito, alam niyo naman guys, ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan, sabi ni Akla. Ito ang sinabi ni Pulonges. It is not the job of the Vice President of the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Ay wow, grabe ang tindi. Dapat pala, magiging Vice Presidente pala ng China ito. Si Garutay, no? See? So, obvious na obvious sa kanilang mga salita. Pagdepensa. Sa China, mga beswa, obvious na obvious yan, pro-China ang mga yan. Ang sinabi po dito ni Akla guys, hindi naman trabaho ng sitting BP na protektahan ang indicated child sex traffickers na si Apollo Kibuloy, pero may video statement siya sa isyong ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Sabi ni Akla guys, Oo nga naman, mas pinoprotektahan niya yung rapist, smuggling, yung mga human trafficking sa katawan ni Pastor Kibulok. Ayan. Saan ka makakita guys? Because best friend. Kaibigan. Di ba? Si Kibulok, matagal na magkaibigan yan si Digong pinagtatanggol niya. Kaya sabi natin, pag naging pangulo na ito, kung maging pangulo ito si Garutay, malamang paboran niya po yan si Kibulok at mga iba niya pang magiging kaibigan na akusado. Matik na yan, libre. Hindi na hindi na makakasuhan. Siyempre protektado niya bakit?
nung panahon ni Digong. Nakulong ba yan si Digong? Si Kibuloc? Hindi kayang kukunin ng Amerika yan through Interpol kasi protektado siya ni Digong Hindi nga makapunta-punta dito yan yung kano dahil galit si Digong dyan. Ang gusto niya lang chikwa. See? Tama, may punto si Akla dito. Ayan si Pulong, alam nyo naman kung ano yung sinabi niya. Hindi naman yung trabaho niya yan. Di ba? I-demonize yung China or any country. Wow, grabe. Grabe ka, day. Grabe ka dong. Wag ka dyan pakialam, no? Pero kung sa mga rapist, may pakialam man yan. Saan kayo makakita? Ano mga kababayan ang masasabi nyo dito? Ako? Well, wala akong masasabi kasi pro-China talaga. Wala kang magagawa, hindi mo kayang pilitin. Depende na sa kanya yan. Pero pagdating sa soberenya ng bansa, dapat may pakialam siya. Lalo't guys, vice presidente siya ng Pilipinas. So means, pag siya pala ang naging pangulo ng Pilipinas, kahit ano palang panghaharas ng China Bissell sa ating PCG dyan, wala siyang pakialam. Baka sasabihin niya sa mga PCG, wag na kayo mag-supply dyan. Hayaan nyo na. Wala, patay na. Pag bumalik sa upuan yan, pag naging presidente yan. Diba? Siyempre, pagbawalan niya. Baka nga, mamaya niyan, sasabihin niya sa PCG, hayaan nyo na yung BRP Sierra Madre doon. Umalis na kayo doon. Hayaan nyo na dyan mabulok. Wala na, guys. Siguradong, ang kinina ng Chikwa yan. Papatayuan ng artificial island. Pag nagiging umupo ito sa pagkapangulo, patay ang Pilipinas. Kawawa mamayang Pilipino. Kaya wag iboto sa darating na Marso, hindi sa Mayo. Saan mo punta? Inidoro. Yan. Kayo, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Ako? Never at never yan. Sisikapin natin na hindi makaupo yan. Kawawa ang Pilipinas. Si Pangulong Marcos Jr. ngayon ang todo effort. Nag-ano siya. Sobra-sobrang kanyang pagpaprotekta. See? Gusto niyang mabawi ang lahat. Alam nyo naman, sinabi ni di ba? Attorney sa dating Supreme Court, Carpio. Kumbaga sinurrender na ni Digong sa China itong Ayungin Shoal. Di ba obvious yun? Hindi ako kay Carpio kasi yan, anti-Marcos yan. Pero pagdating dito nga sa soberenya ng bansa, tingnan nyo, nagsalita na sila. So anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga next upload video. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Pag-inggit, pikit. Bakit? Nga. Kayo na pong bahalang humusga, guys. Dito sa mga taong ito. Tandaan po natin, mga kababayan. Protektahan natin ang bansang Pilipinas at ang Pangulong Marcos Jr. Babus!